Mga kababayan, mga tambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Mga kababayan, umpisa na po natin. Komentuhan po natin mga tambay. Ito pong ginagawa po nila. Kailangan po kasi i-twist i-divert ang issue. Dahil po grabe po ang ginawa po nilang pahirap sa ating korupsyon at pamumulitika. Siyempre po, kailangan po makaisip po sila ng pamamaraan para po ang issue po ay mailihis kahit papaano ay mabawasan ang issue nila, lalong-lalo po sa korupsyon. Ito po naman ang pinapuputok po ng mainstream media, mga bayan, ang pag-aresto raw po ng ICC ay putok na po ito sa ating bansa. Pinag-uusapan na po sa mainstream media at talagang proud na proud pa sila na merong Pilipino na sa ibang bansa po lilitisin. Samantalang meron tayong judicial, may korte at hindi tayo nasasakop ng ICC. Pero sa kabila nun, mas gustong-gusto ng gobyerno na ang isang senador at dating pangulo ay kinidnap pa nila para lang maipatapon sa Netherlands sa dahig sa ICC. Ganyan po katindi ang pamumulitika nila. Pero kahit ano naman po ang gawin nila mga tambay, hindi na po mabubura ang ginawa po nila. Hindi na po mabubura sa isip ng Pilipino ang ginawa po nila kawalangyaan, kademonyuhan at pagnanakaw umano sa taong bayan kailanman. Hindi po ba? Pakinggan po natin ang balita para po sa sinasabing panglihis at ipang-divert sa mga issue nila, mga kababayan. Hindi pa makumpirma ng Department of Justice kung totoo na naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nauna nang kumalat ang impormasyon na galing umano kay Ombudsman Crispin Boyeng Remulla na sa pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pa umano silang natatanggap na kopya ng nasabing arrest warrant. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police nang ilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang war on drugs. Una nang nag-issue ng arrest warrant ang ICC laban kay Duterte na nakakulong na sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands para sa kasong crimes against humanity. Yan po mga tambay, ang kanila pong panglihis at pang-divert sa issue po ng korupsyon ay kailangang pag-usapan po ang ICC, mga kababayan. Kahit naman po ubusin nila lahat, padala na nila lahat ng kalaban nila, political, ipadala na nila sa ICC, pero ang kademonyuhan at kawalanghiyaan po nila umano sa ating bansa, pagnanakaw sa pera ng bayan, hindi po mabubura yan. Inuulit ko po mga katambay, hindi po mabubura sa isip at puso ng taong bayan. Mga kababayan, ang ginawa po nila kawalanghiyaan. Mga kababayan, pinapatay na nga po tayo sa baha Hindi po ba? Sa gutom. Pero ang pagnanakaw nila ay tuloy-tuloy umano. Pero, yan po. Yan po hindi naman po big deal sa atin yan mga tambay. Dalhin nyo! Kasi kayo nasa kapangyarihan Di ba? May magagawa ba ang taong bayan kung sabwatan kayo? Umano? Di po ba? Ano ba ginawa nila kay dating Pangulong Duterte? Di ba? Nagsabwatan sila lahat umano. Di ba? Hindi nga nila binigyan ng due process ang dating Pangulo. Pwede rin nilang gawin kay Bato yan. Dahil nga kontrolado nila lahat ang sitwasyon ngayon. Pati ang men in uniform ay nasa kanila. Hindi po ba? Kaya nga po dito mga tamay, pagka gumawa ka ng tama sa ating bansa, tapos ang nakaupo ay sanay na hindi gumawa ng tama, madidisgrasya talaga ang gumagawa ng tama sa ating bansa. Alam naman po natin, hindi naman tayo tangat, bobo at gago. Ang ginawa po ni dating Pangulong Duterte at ni Senator Bato de la Rosa, protektahan po ang mga Pilipinong matitino. Mahigit 100 milyon po tayo. Kailangan protektahan ni dating Pangulong Duterte at ni Senator Bato de la Rosa ang mga kabataan na susunod na henerasyon, pag-asa ng bayan, na hindi malulong sa bisyong pulburon at coke. Hindi po ba? Sino po ba nakinabang
ng napakalaki sa ginawa ni Senator Bato at ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba tayo na mga normal at matitinong tao na hindi tayo pumasok sa illegal na bisyo? Sino po ba naapektuhan ito? Di po ba yung choice nila yon, choose nila yon na maging masama sila at pasukin ng masamang bisyo? Pero ang gobyerno natin ngayon, mas gusto pa, kinakampihan pa ang gawaing masama umano. Palibhasa, sila rin yata ay gumagamit din yung masamang bisyo na yan umano. Di ba? Pati nga ang ombudsman ngayon, hindi po ba yung anak niya nasangkot umano? Hindi po ba? Sa illegal na damo? Ganon din ang Pangulo at ang kanyang pamilya ay mi-issue rin. Hindi po ba ng pulburon? Kaya nga ayaw magpapulburon follicle hair test? Hindi po ba? Kaya nga po sa gobyerno ngayon, mga kabayan, iba na po. Mas pinoprotektahan po nila ang masasamang tao umano. Kasama ang MPA yata, ang makakaliwa. Hindi kaya? Kisa protektahan mo ang matitino. Yung matitino. Hindi po ba? Protektahan mo. Ilagay mo sa napakagandang sitwasyon na hindi sila mapahamak. Trabaho po kasi ng gobyerno yan. Ang trabaho po ng lingkod bayan katulad po ng Commander-in-Chief, protektahan mo sa masasama ang taong bayan. Hindi po ba? Dahil nga po, itong mga tao na ito ayaw magbago. Ayaw magbago eh. Binigyan ng pagkakataon dahil ang dating Pangulong Duterte, nag-warning siya. Hindi naman po ora-orada. Ginawa po yan instant. May warning po yan. Layuan nyo ang bisyo na yan. Kaya nga nagpagawa ng isang damukal na rehabilitation center. At napakarami sumuko. Milyon ang sumuko na umaamin na sila'y addictus ng pulburon. Hindi po ba? At nakita nyo po yung mga pamumulitika na ito. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, pinasa po nila yan, inaprubahan po nila yan. Yang war on pulburon. May budget po yan. At mismo yung ombudsman na dating congressman ay kasama po sila sa nag-approve ng pondo at budget niyan. At kasama rin po yung Senate President. Ngayon, si Soto, nilagyan po yan ng pondo yang war on pulburon para po ang ating basay na, hindi po ba nakukubkub na tayo ng narco-politics nung mga panahon na yon? Kaya nga lang po, nakita po natin ang karakas ng mga politiko ngayon. Yung sumuporta na sila rin yun, sila rin na nagpabagsak. Sumuporta sila na sa napakaganda na nasugpo kahit papaano ang napakalaking porsyento sa ating bansa ng gumagamit ng illegal at ng mga pulburon lord na takot ng 6 na taon sa ating bansa. Sinuportahan niya ng Senado at ng Congress. Binonduhan, binadgetan. Pero nakita po natin ngayon, sila rin ang mga demonyo ngayon, umano. Di ba? Sila rin ang nanggigipit at namumulitika doon sa sinuportahan nila na gustong-gusto rin nila. Kaya pala, nagbalat kayo lang pala ang mga demonyo umano. Yung pala, sila rin pala umano ang involved at ulo yata at protector yata. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya dito po mga tambay, yung issue po kay Senator Bato, ipadala nyo na lahat. Ipadala nyo na lahat. Dahil nga kahit po ipadala nyo na lahat at sinasabing planado naman ninyo yan, yan ay pumutok din yung issue na yan. Nasa Oplan Horus nakalagay yata. Hindi po ba na lahat ay pababagsakin para ang kapangyarihan ay hindi na mawala sa inyo. Dahil alam naman po ng taong bayan na pinupuruhan nyo lahat dahil may plano rin kayo, umano, na impeach muli ang Vice President. At pinupuruhan nyo ang mga senador. Hindi po ba? Dahil dyan mangyayari at magaganap ang impeachment. Hindi po ba? Ganyan po kayo kasasama na. Alam naman namin kung gaano na kayo kasasama. Hindi po, sagad na sa buto. Kaya nga sinasabi, sumagad na sa buto ang kawalang hiyaan ninyo, umano. Grabe na mga kademonyohan nyo.
Hindi na kayo naglilingkod sa Pilipino. Wala na kayong ginagawang paglilingkod. Real talk. Ito po mga demonyong mga politiko at lingkod bayan sa ating bansa. Wala na pong paglilingkod dito sa Pilipino. Ang ginagawa lang po nito mahindot na ito, pamumulitika, pang sariling interes, at korupsyon na para din sa kanila. Puro po kabig, pang sarili lamang ang ginagawa po nila bilang sinasabi sila yung mga demonyong lingkod bayan umano. Hindi po ba? Kaya nga itong mga tao na ito, hindi mo na masasabing lingkod bayan eh. May karugtong na. Mga demonyong lingkod bayan na po umano ang magiging tawag mo riyan dahil nagpakademonyo na dahil sa kapangyarihan at pera. Hindi po ba? Nakita nyo, mag-aapat na taon na. Dire-diretso pa rin ang pamumulitika. Wala silang pakialam sa ating bansa. Kung lugmok tayo sa kahirapan, bagsak ang ekonomiya natin, bagsak ang piso natin, walang investor na malalaki na pumapasok sa ating bansa. Hirap ang mga Pilipino, napakamahal ng bilihin, napakamahal pa ng mga bayarin natin sa mga oligarkiya, sa mga negosyo nila. Hindi po ba? Wala silang pakialam. Kahit tayo namamatay sa baha, katulad niyan, binaha ang Bisaya, ang Cebu, 100 mahigit ang namatay. Wala silang pakialam dyan. Tuloy-tuloy lang ang pamumulitika. Di po ba? Kasi kailangan nilang pabagsakin ng Duterte, ang Vice President. Dahil wala na naman po silbi halos ang Pangulo ngayon. Totoo po yun, real talk. Ang Pangulo po ay wala nang silbi yan. Isang termino lang po yan. Wala na po yan. Hindi na po yan tatakbong muli kung hindi nila babaguhin ang ating saligang batas, ang ating konstitusyon. Hindi ba? Isang termino lang yan. Yung ginagawa ni Marcos Jr., legasiya na lang may iwan niya kung ano legasiya niya dahil isang termino lang siya. Pero ang ginagawa nilang pamumulitika, pupuruhan nila ng mga Duterte at ang Vice President at mga kaalyado nito para meron silang ipalit na katulad din nila. Dahil alam naman po natin ang mga karakas ng mga demonyong ito umano na sila po ay maraming kasalanan sa Pilipino. Napakarami po nilang kasalanan sa atin. Lalo-lalo po ang ginawa nilang korupsyon. At napakalaki rin po ng kasalanan nila sa pamilya Duterte, sa ginawa nila kay dating Pangulo. Hindi po ba? Kaya nga po, gagawin nila lahat habang sila'y nasa kapangyarihan pa, na lahat ay gawin nila kasama at ubusin ang pera ng taong bayan umano para lang mapabagsak at hindi makaupo ang isang Duterte na katulad ng Vice President. Hindi po ba? Dahil po sila po ay manganganib. Real talk po yan. Kaya nga po mga tambay, hindi nyo po ba napansin yun? Napansin? Ibalik tanaw po natin. Nung pumutok po ang issue ng First Lady sa Amerika, di ba? Yung pumutok po at may namatay po doon at umamin yung pamilya na gumagamit sila ng pulburon. Pumutok yun, di ba? At bigla rin po nilang inaresto na wala pang isang araw ay pinatapo na sa dahig ng dating Pangulo. Pagputok po ng issue. Hindi nyo po ba napansin yung parang scripted? Ngayon naman po, ano po ngayon? Putok na putok po ang korupsyon ng flood control. At hindi lang po ang flood control ang pumuputok na korupsyon. Nakita nyo po, kailangan din po may pantakip. Diba? Logic. Naka ba yan? Kaya yan po mga tambay, expected na po natin yan. Expected na po natin na gagawin po talaga nila yan, na lahat po ay pababagsakin nila umano. Hindi po ba? Kasunod na po yan si Senator Go. Susunod na po nila yan. Lahat po, sila Senator Marcoleta, iaano na po nila yan. Mga kabayan, ganyan po kawalangi at kademonyo na ngayon sila. Mga kabayan, iba na po ang paglilingkod nila. Puro po pang sariling interes na. Dahil nagsama-sama na nga po sila umano Para na po sila sindikato ngayon. Ang mga taong ito, itong mga walangyang ito. Di ba? Hindi ba napansin? Magkakasama na, pati makakaliwa. Kasama na nila umano. Media, mga tiwali, di ba? Mga magnanakaw, di ba? Pati mga pulburon lord yata kasama na nila.
mga oligarkiya. Hindi po ba? Nakita nyo po, systematic na systematic. Kaya nga po talagang ginawa na po nila talagang parang sindikato na po, mga kababayan. Kaya po pagka itong mga tao na ito, huwag naman sana ipahintulot ng ating Panginoon na magtagumpay po ang mga kademonyohan na ito. Dahil mahigit 100 milyon po tayong pahihirapan ng mga taong ito, mga kababayan. Kung sila po yung magtatagumpay, mahigit 100 milyon po tayo na parurusahan at pahihirapan ng mga demonyong ito umano. Lalo-lalo sa ganitong klaseng paglilingkod. Saan ka naman nakakita na kung tawagin sila'y kapitapitagan, lingkod bayan, pero ano ginagawang paglilingkod sa atin? Dire-diretsong pamumulitika, walang lubay. Magmula sa Kongreso, Senado, at ang Pangulo na walang kakibo-kibo. Ibang klase ka, mga kababayan. Ibang klase, no? Kaya alam mo, sa buwatan ng mga hindut Hindi po ba, umano? Kaya yan po mga tambay, expected na po natin yan, na talagang pong babarasuhin po nila yan. At yan po ay palalabasin po nila, mga kababayan. Kaya nga po, pinangunahan na ni Crispin yan ni Boying. Ipinalabas na ni Boying agad yan Hindi po ba? Kasi nga, malaki po ang issue ng korupsyon. Trilyon ang ninanakaw sa mga Pilipino. Kaya kailangan pong buhayin ng ICC, mga kababayan, para po kay Bato de la Rosa, kay Senator Bato, mga kababayan. Thank you po mga tambay. Nakakalungkot man po na wala pong serbisyo na ibinibigay sa atin ang mga walangyang ito. Puro po pakinabang lamang ang kinuha sa atin. Ingat-ingat po kayo mga tambay. Thank you po. Sana gusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po sa inyo mga kababayan. At ingat-ingat po kayo at shoutout po sa inyong lahat. At ang dasal po natin sa ating bansa na mawakasan na po ang mga kademonyohan po ng mga taong nagpapahirap sa ating bansa. Matapos na po sana ang kawalanghiyaan nila. At ang dasal din po natin sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan, ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At syempre po ang dasal po natin sa ating buong sambahanan at sa ating mga sarili na tayo rin po ay maingatan. At syempre po ingat-ingat din po tayo mga tambay sa napakalakas na parating. Sana po ay umiwas at hindi na po tumuloy sa ating bansa ang super typhoon na si Juan, mga tambay. Ingat-ingat po mga tambay. Paalam. Bye-bye.